Hello, everybody! Good afternoon. We're back. We're back indeed. And ngayon na nga ang kaunaw ng pagsasaimpapawid ng nagbabalik na programa na grabe ka na. All new Kumusikat Trivia. This is Brother JM, ang inyong kablooming na kablooming na kumusen na maghatid sa inyo ng showbiz balita sa larangan ng showbiz. So, ano nga ba ang aasahan natin ngayong hapon na to? There are 4 news roundup or 4 news headlines na kailangan yung pakatutukan. Una na dyan ang pagbabalik ng Emerald 48 sa Takilya, sa P-pop, and ang pamamayagpag nila muli sa P-pop Fest. Ikalawa na balita ngayon ay ang diriwang ng ika-4 na anibersaryo ng BINI ngayong buwan ng Hunyo, ngayong buwan na to. At ikatlo dyan ay ang tulak ng P-pop, yung Pure Gold OPM Con sa July 5 sa Philippine Arena. At ang panghuli natin na showbiz balita ngayong hapon na to ay ang silip natin sa buhay ni Jimmy Alberto. Hello kay Vivian Reyes, welcome sa ating kauna-unahang programa or kauna-unahang episode ng Kumusikat Trivia na. Grabe ka na, only Kumusikat Trivia. So mamaya na little bit makakasama natin si Brother Maki ng alas 4 ng hapon. Pero, kamusta ang inyong Martes ng hapon sa ngayon? And we're glad we're back after several months na tayo'y nagpahinga. Ngayon muli tayo nagbabalik sa ating pagsasaimpapawid dito sa Kumu. And mamayang 9 p.m. itong episode na to na ating tatalaka ang ating episode mamaya ay isa sa impapawid sa social media platforms. Yan. So, good afternoon again, each and everyone, and hindi tayo nagbabalik at maraming salamat sa inyong paghihintay sa aking pagbabalik. So, unahin na muna natin ang balita tungkol dito sa di umano'y nagbabalik na programa na talagang sobrang na-miss ng lahat, no? Pero bago yan, bago tayo dumako, let's take a look. By the way, ito ay pilot episode ng Grabe ka na, the all new Kumusikat Trivia. So, yun na nga, magbibigay kami ng hottest showbiz chika kasama ang trivia na sigurado magpapasaya sa inyo. So from ML48's epic comeback to BINI anniversary to Pure Gold's OPM Con at ang spotlight natin kay Jimmy Alberto, grabe na talaga kayo ang magbibigay sigla sa ating programa ngayong hapong ito.
So, kamusta ang ating, ah, pagiging ano, pagiging, humuzel? Yan, let's get let's get it shared sa ating groups. Okay? Kasi 2 oras tayo magsasama-sama hanggang 5:00 ng hapon. So inaantay ko lang yung aking magiging kasama for the first hour na si Joan Mary De Vera. At mamayang 4:00 ng hapon makakasama ko naman si Maki and Mandy sa 2 oras ng ating pagtatanghal. Hanggang 5:00 ng hapon tayo sa ating programa ng Grabe Ka Na, the all new Kumusikat Trip. Hello, Sophie Jane! Akit ka na! Akit ka na ng flat one. Ayan, isang good afternoon kayo, Sophie Jane. At siya yung ating makakasama sa ating kauna-unang episode ng Grabe Ka Na, the all new Kumusikat Trivia. So, kamusta ang mic test ng hapon mo, Sophie? Ayan. Parang nababaguhan ako. Months na po yung live, di ba? Oo, hello kay Lini_1124. And we're officially back na talaga after quite some time. Ayan, hello kay Lini_1124. Mamaya makakasama natin si Brother Maki at Mandy sa ganap na 4:00 ng hapon kung saan napakaganda ng ating tatalakaying showbiz news dyan maya-maya lamang. So, unahin na muna natin ang kauna-unahang showbiz news roundup na kung saan ang una nating itatalakayin ay ang tungkol doon sa naganap noong June 8 na P-Pop Fest sa North EDSA, Annex Atrium, noong June 8, 2025. So, thank you, Jade. Actually, we have experienced this noong nakaraang Sunday ng June 8, 2025 sa Annex Atrium ng SM City North EDSA, and it was worth the wait. It was worth the wait kasi from April 26 na reboot and rise ng MNL48 noong April, namayagpag sila noong June 8. And sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw, ipapakita ko yung pinakang highlights noong P-Popcon kasi hindi ako handa ngayong araw na to eh. So, Sophie Jade, what do you think about the comeback of MNL48? What do you think? Ano ba yung nakikita mong idea? Ano ba yung nakikita mong idea? Yun, nababaguhan ako, di ba? Kasi ngayon lang ako nag-live uli. Parang hindi na ako sa mga latest update sa Kumu kung anong ganap. Oo, actually kasi that around time, um, naging active ang MNL48 noong 2 years ago bago sila ano ba yun, ano nga ba yun sasabihin ko? Bago sila,
Oo. Oo, Lini. Oo, totoo yan. So medyo ano yan. So medyo nagkaroon ng scandal yan. Oo. Mm. Mm. Napapanahon kasi yung MNL48 came back April 26, 2025 sa SM North at sa Annex Atrium, and I was one of that witnesses. Hindi ko may pakita yung ano yung pinakang highlights nun eh, but I will show it in the next coming days. Kasi meron akong mga videos nung naganap na pinakang concert nun. And then noong June 8, yun na nga, MNO48 is definitely back in the spotlight noong ah, noong namayagpag sa P Popcorn and the main headlines. Ang isa pa no, Horizon. Yun. So, Mandy, ano ba yung sure na nakikita mo sa MNL48 now they're back in the spotlight? Siguro yan, no? Baka parang tagay. Hindi ko naman mas ginugusto. Main or mas ginugusto ko internet. Kasing parehas lang naman kasi experience. Gusto ko si ganito, gusto ko si ganito. Mag-oras ka lang. Equal. Wala naman akong mas ginugusto kasi hindi ako ganun. Mostly kahit sa K-pop or sa ganito. Hindi, sakto lang ako. Kung rate ko, ano, kung rate ko 1 to 10, siguro 8 and 9. 8 and 9. 8 and 9. Parehas. Mm-hmm. Sakto lang naman kasi, sino mas gugustuhin mo? Yung mas maganda kay ganito o parehas lang kasi sila maganda so parehas mo silang gusto. Wala namang ano yun, wala namang say doon. Diba? Oo. Ano, i-judge ba yung isa dahil maganda yung isa, ganun ba yun? Hindi naman. Kung Oo, totoo yun. Oo naman. Sila, hindi naman sila. Tao naman talaga silang nagano. You know, yung parang tipong, paano ko ba sasabihin? Yung tipong, ano sila eh, parang they're back in the spotlight and ngayon lang bumabalik yung mga fans ng MNL48 and yun na nga, indeed, ano. And speaking of fans, ang MNLoves kasi, ang tagal na wala. Ang tagal na wala. Nagsimula kasi sila 2018, then nawala in the spotlight noong 2023, right after noong nagkaroon ng scandal. I am not so sure kung 2023 yung nagkaroon ng scandal, but after 2 years, they're back in the spotlight right now. Oo, halos lahat. Date na. Oo. Si naman to. Wow, thank you. Wow, thank you. Mm. 40K. 40K? 40K? Ganito, mga ganito. Lahat tayo? Oo. Mukhang may naglaro sa ano ko. Mukhang may naglaro sa aking sa aking live stream. Wow. There's a word. Nagkaroon ko ng 50K. Speaking of nga, ayon nga dun sa latest from GMA News, maraming nagkakaroon ng fans doon sa naganap na concert noong June 8 sa SM North at sa Annex Atrium, and
apat ang kanilang apat ang kanilang kinanta doon. Igay ni Mango, Palusot Ko'y Maybe, No Way Man, and Pag-ibig Fortune Cookie. Yun yung apat na kanta na kinanta ng MNO48 doon sa P-Pop Fest. And aside doon, Ate Ellen. Tawag kay Ate Ellen. Hello. Tatanong na ako bakit kasi yun yung isang kanta na paulit-ulit niyang piniplay na. Ano yun yung nalimutan ko talaga yung title. Oh my God. Sorry. baka ay Takata. Yung yung may aeroplano papel. Yung Ay 365 ng araw ng aeroplano papel. Ayan, speaking of that, eto na, ipa-play natin in background yung pinakang kantang mismo ng ganito. So habang nag-play yan, alam niyo ba ang MNO48 nagsimula yan 2018 and now they're celebrating their 7th anniversary and they're back in the spotlight on April 26, 2025. Again, itong sikat na ano na to is under 1848. By the way, speaking of MNO48, tatako na tayo doon sa pinakang second showbiz news roundup kung saan let's talk about yung tungkol sa 4th anniversary ng Bini na nagsa-celebrate this year. So, let's go back. biglang nawala yung isa. Mga naman, gusto niyo nangyari. Ito yun. Parang hindi ko sure doon sa ano na yun, doon sa balita na yun. But, Hinahanap ka nawala. Tapos bigla na nang bumalik. Yun na yung natandaan ko sa about sa Bini. yun ang ano yun, nakan kasi ng problema sa sa health nila. Like Bini Joanna na hindi nakasama dun sa KCON pero naka-pitch in sa LA, California. Speaking of that, ngayong taon na to ay pinagdiriwang nila ang 4th anniversary and meron silang upcoming homecoming concert on June 29, 2025 na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena on June 29 ng 3 p.m. And again, isa tayo sa mag-witness nun on the last Sunday of June. Kumbagang, it's my advance birthday gift para sa sarili ko. June 29 ng 3 p.m. Kung saan mayroong concert. Oo. Pero ang MNO48 kasi, or Bini pala, by the way, ay nasa ibang bansa pa sila, nasa US pa sila. And babalik sila, ha? Yeah, Biniverse World Tour. Yes. And recently, they were currently they are in let me double check the list. Ngayong araw na to ay nasa San Francisco. Nasa San Francisco sila ngayon. And tomorrow morning, June 18, magaganap ang concert nila sa
Bill Graham Civic Auditorium. Nagkasabay-sabay sila doon, di ba? Kasi yung akin, yung fans ko sa BTS. Pero di ba yung sa kanila, iba yung issue. Bali nag-comeback sila, pero parang nagkakuan daw sila. Parang nagkasamaan ng loob. Parang na-stress ba sila? Kasi nga, bago lang sila nag-out sa military. Oo, pero pero speaking of, Nag-reunion sila. oo, nagkaroon sila ng reunion, but we're speaking about Benny Steele. Meron pa silang ibang bago sila tumulak pabalik dito sa Pilipinas, meron pa silang 2 concerts pa which will be happening in Seattle, Washington at saka sa Vancouver, Canada. Yung Seattle, Washington, it will be happening on June 20, and then yung Vancouver, Canada will be happening on June 21. And then babalik sila on June 21 or maybe June 22 para maghanda naman for the June 29 Here With You, Bini Here With You Homecoming na i-discuss natin, ibabalita natin on the next episode natin ng ating Kumusikat Trivia, which is on Thursday, June 19. And speaking of Bini, after ng June 29, meron na namang isang concert na sila ang magiging headline. At ito yung OPM Con na sponsored ng Pure Gold, which is our third headline for this day. Etong sa Pure Gold OPM Con, the Pure Gold OPM Con is one of the largest concerts na mapapanood ng mga Pure Gold Perks members and Pure Gold tindahan ni Aling Puring members. So, I'm a Perks member pero tulig na hero na ako. Dapat supposedly kukuha ko ng ticket niyan pero too late na hero na. Now ko lang nalaman kasi dapat pala noong May pa ako kumuha ng ticket. And ang redemption will be until this coming Sunday, June 22, 2025. And ang concert ay gaganapin sa Philippine Arena on July 5. Which is definitely nakasecure lang ako ng ticket noong June, noong May. Birthday gift ko sana for myself. Yun, kasi July 5 is my birthday and dapat supposedly nandun ako sa Philippine Arena, but too late na hero na nalaman ko yung concert ticket ay kailangan nung May 2025 pa dapat ako nag-grocery. And ngayon yung redemption sana, ongoing yung redemption hanggang June 22, and then the concert will be on July 5 na gaganapin sa Philippine Arena. And speaking of Bini, kapapasok lang ng balita, nirelease nila yung bus vlog tour. And ito yung isa sa pasilip, no? Let me give you the snippet of the vlog tour na Bini bus sa na nirelease nila noong nirelease nila kahapon. Everyone, we're here in New York. Yeah, you can see the Empire State of New York. We're here
And ito talaga yung view ko from the front. Wow! It's our bus! Oh my gosh, look at my face. Here, there's a passenger seat and then dito yung driver. And for more privacy, meron munang door bago talaga sa aming bus. Para naman hindi kami nakikita kasi we're all girls here. And when you open it, oh, hi Vinny, ayan. It's like that. And then, you're inside. Oh, okay, go Mix, take it over. Okay. So kung gusto ninyong mapanood yung pinakang full episode nung pinaka mismo ng vlog the bus tour nila, all you need to do is to go to the official YouTube channel ng Beanie, that is youtube.com/Beanie Official, if I'm not mistaken, tama ba yung or youtube.com/@BeaniePH para mapanood ninyo yung 8 minute bus tour nila. And bukas naman, Wednesday, ay magkakaroon ng third episode ng kanilang Beanie versus, where Beanie Aya will be the game master. So that will be on June 18. Bukas yun ng 8 p.m. sa official YouTube channel ng Beanie. Again, that is youtube.com/@BeaniePH. Uy, thank you, Mandy. Thank you so much. Yan. So speaking of the things na pinag-uusapan natin, balikan natin yung ML48 so that you can have a brief history kung ano nga ba yung nangyari, bakit nga ba nawala ng tuluyan ng ML48 bago sila nag-reboot and rise noong April 26. So let me give you a brief background kung ano nga bang ang ML48, kailan ba sila nagsimula at bakit nawala sa spotlight ang ML48. So it all started kasi noong the ML48 started in early 2016 noong nakaroon ng announcement si Minami Takahashi Jr. concert na magkakaroon ng formation ng MNL, BNK, and TPE48. So this 48G group, ang kanilang big sister nila ay AKB48. And then, noong October 13, 2017, nagkaroon ng announcement na magkakaroon ng registration for the first generation noong October 13, 2017. And naganap ang first audition for the first generation. And then 2018, nilunsad sila sa Showtime ni Ann Curtis, Billy Crawford, Karil, and Jong Hilario, kung saan nagkaroon ng determination of the ML48 members. And ang naging kauna-unahang team leader nila noon ay si Sheki Arzaga na kakagraduate lang noong April 26, 2025. And then it started na nagkaroon sila ng first music ay Takata, and then Pag-ibig, Fortune Cookie, which were their first two albums noong 2018. Then, nagkaroon sila ng concerts na yung mga handshake events sa Movie Stars Cafe na ngayon ay sarado na. Sarado na yung pinakang Movie Stars Cafe, and dapat sana nagkaroon sila ng theater pero hindi na natuloy. And the Eton Centris transformed the ML48 Theater, dapat supposedly na mag-open, into grocery store. Ayun.
So, yun yung naging unang sigwado nila. And then, come 2019, nilunsad yung pinakang second general elections kung saan na-determine yung second generation. And one of them ay yung pinakang current team leader nila ngayon na kung saan yun ang magiging kumu-spotlight natin maya-maya in a little bit. Makikilala ninyo si Jamie Alberto. So, balik tayo doon sa pinakang balita or yung history that MNO48 held their second generation noong 2019 kung saan nagkaroon ng chaos at nagkaroon ng problema within the entertainment group na Halo-Halo Entertainment na naging parte ng MNO48 and yung yung second general election na yun, ang daming natanggal na talagang from 77 naging 48 ulit, natanggal yung 29 na members sa second generation after the second general election happened noong nakaraang Feb 22, 2019. And then here comes Jamie Alberto na naging part ng MNO48 na kung saan siya yung isa sa mga naging convening stars sa pinakang program or sa pinakang music video na Ikaw ang Melody. Yan. So, Manti, nandyan ka ba? Hindi ba kasi nag-ano? Hanggang nandun sa Team Raiders, nandito ako nasa sa'yo. Oo. Ano my bird? So speaking of the Bakit nga ba parang tayo ay may nalimutan? May hinahanap sa bawat bagong pangarap, pero parang ko ang malaki. second generation. So nag-start siya noong March 25, 2019 as a second generation member. Then May 2, noong buhay pa yung pinakang yung M2, M4, L, naging parte ng ni Jamie Alberto ng Team M2 sa MNO48. And then nagkalas na yung M2, L4, and L. Lumipat si Jamie Alberto to second generation. And then, noong April 26, 2025, na kung saan si Jem ang current team leader noon, around that time, ay naging captain ng MNO48 itong si Jamie noong Reboot and Rise concert. So ano nga ba yung participation niya sa MNO48? Ang dami niyang A-sides. He was part of the Senbatsu 16 sa Ikaw ang Melody, and then naging part of front member sa High Tension, River, and No Way Man. And then, naging part siya ng So Long, Queen Flash, and Labrador Retriever, and she was part of the music video na Hash Love.
And then, noong time na nagkaroon ng staging, yung ML48, naging party siya ng party ka Hajimaru, naging part siya ng song na Party ga Hajimaruyo. And then, naging party din siya ng Skirtirari and Hoshino Ondo noong nagkaroon ng unit staging ang ML48. And then, noong time na nagkaroon ng team concert na second generation na kung saan it was No to Oshihen, naglaro or naging part siya ng Ikaw ang Melody concert, Ikaw ang Melody song and Ai Takata. And then, she was part of the ML48 Presents, kung saan naging bida siya sa segment na Chain. And then, she was part of It's Showtime, ASAP, I Want ASAP, Mix Philippines, and naging guest sila sa Magandang Buhay, Going Live with Shelly Lazaro, and I Can See Your Voice. So, who's Jamie Alberto? So, may mga trivia na i-reveal ko sa inyo kung sino nga ba si Jamie Alberto. So, ang pet peeve niya ay yung ngumunguya ng malakas. Ngumunguya ng malakas. Actually, pet peeve ko rin yung ngumunguya ng malakas. Kayo, Sophie, what's your pet peeve? Sophie? Ano yung pet peeve mo? Ano yung pet peeve mo? Pet peeve. Yung tipong ayaw mo. Yung ayaw mo sa isang tao. Parang meron kang, kahit hindi mo siya nakita, yung parang unang impression mo sa kanya. Oo. Parang gano'n na nga. May hindi na mabuti sa'yo. Okay pa siya, pero parang meron pang hindi ka komportable. Oo, yung parang gano'n. Do you have that thing in your mind? Parang ayaw mo talaga sa kanya kahit, diba? May gano'n. Oo. Ano yung ayaw mo sa isang tao? Kasi yung pet peeve nitong kumusikat spotlight natin this day, ayaw niya sa maingay na ngumunguya. Di ba meron yung, parang naiinis kayo, may ganong, parang nagyayabang siya. Yun yung mga attitude na ayoko, diba? Ayun yung nagyayabang. Oo. Ikaw, Mandy, ano yung ayaw mo? Ayaw mo sa isang tao? Kung busy ka sa Steam Raiders, type mo na lang sa chat box. Ano yung ayaw mo sa isang tao? Pati rin kay Elsen na kakarating lang. Hi, Elsen! Si Elsen. Si Elsen yun eh. Si Elsen. Ginagamit yung pinakang ng nanay niya. Yung account ng nanay niya. So habang inaantay natin, let's continue yung trivia about Sige lang, Joe Sarte, no problem. Okay lang. So, yung isang bagay na ayaw niya na hindi or
What do you mean? What do I mean is yung tipong tipong kung kung may isang bagay na ayaw niyang iwanan, and that is yung pinaka-essential, which is water. Yung tubig. Yung tubig. It's the one thing that Jamie can live without. And then, yung special skill niya, kaya mo bang i-bend yung i-bend yung daliri mo sa wrist? Jake, kaya mo ba? Hi, Joe! Welcome. Nasa itong Asan ka ba ngayon? Nasaan ka ba ngayon, Joe? Oh. Dahil? Okay, okay. Nag-share ka doon sa Twitter, doon niya nakita yung Okay, okay. So nakita mo yung nakita mo yung at least nalaman mo na nandito tayo sa na yon. And speaking of the MNO48, nagkaroon tayo ng Kumu Spotlight and kasalukuyan nating tinatalakay si Jamie Alberto. So, again, yung special skill niya, kaya niyang baliin yung daliri niya na thumb hanggang sa wrist. Kaya mo yun, Jade? Kaya mo yun? yata yung ganyan talent. Oo nga, no? Oo. Nakakalood ako ng nakikita ko mga yung katawan. So something like that is similar dun sa tinutukoy mo. Yung pag-bend back ng thumb or any finger. Oo. Diba? Oo. Yun ang special skill ni Jamie Alberto. Yun yung special skill ni Jamie Alberto. She can flex her thumb to her wrist. Ako nga hindi ko kaya yun eh. Ikaw, G, kaya mo yun? Oo. Pero alam niyo ba kung anong favorite comfort food ni Jamie? Alam niyo ba yung comfort food niya? Yung favorite comfort food niya? Good na lang. Hindi. Hindi ice cream eh. May sabaw. Hindi. Hindi ramen yun eh. Siret na. Sinigang. Tama ka, Joe. Sinigang. Yun yung favorite. Walang specified na nilagay dito based on the bio data na nakikita natin, but her favorite comfort food is sinigang. And ang pinakang paborito niyang pagkain, yun na nga, nabanggit mo, Sophie, tama ka, he likes French fries, hamburger, hotdog, at saka pizza. Mas may ganun talaga, di ba? Yung mga hilig Oo. Pero itong current captain ng ML48, ang kanyang paboritong pagkain ay
French fries, hamburger, hotdog, at saka pizza. And then yung favorite color ni Jimmy Alberto is violet or purple. And then yung favorite songs niya ay medyo hindi pa tayo familiar dito sa mga songs na to, but one of the favorite songs ng na ano niya is Oo Go Diamond, Flying Get, Everyday, Katyusha, and Sukinanda. And then one of the Admire members is Teacher Frank. Then Maida Atsuko and Matsui Jurina. And then, ang kanyang pinakang favorite memorable moment is yung na-perform siya ng kantang High Tension sa Marikina Riverbanks. Oh, you were at P-Pop Fest. You were at P-Pop Fest noong April, nung June 8, 2025. No? Nandun ka, no? So, balik tayo. Ano yung naging experience mo dun sa P-Pop Fest, Joe? Yeah, although nagpumesto na kami sa fifth floor kasi sobrang japak na dun sa general audience area dun sa sa fourth floor eh. Parang nag ano na kami, nanood na kami from a distance, from malayo, from sa fifth floor. Yung parang pinaka-balcony na nung if you know what I mean. Oo. Actually, nandun ako sa baba nung that time. Nakipagsiksikan doon sa activity area na kung saan naganap yung concert. Yun na nga. And Dating kasi galing pa ako ng South. So, ang advice sa akin ng mga kasama ko manood na kami sa fifth floor and nagulat kami. Ang nakita namin ang no less than yung mother ni Jamie. ayun, speaking of, paano mo na-determine, speaking of how did you discover Jamie? Morning no section remember she ranked number 6 for a newbie back then na na-elect agad as number 6. That's such an achievement. Ibig sabihin kasi maraming nakakita sa kanya ng potential eh. And since then, ang alam naman natin yung kanyang journey yung kanyang journey na from 4th, 5th, 6th, 7th, wala siyang na-miss sa Senbat. So she's been a Senbat on all those singles. From Ikaw ang Bentley, High Tension River, tsaka Long Way Man. At back-to-back siya ng Grammy 7, second and third general elections. So, yun yung nakita kong something remarkable about kay Jamie. And then, since then, Joe, naging Kami Oshi mo na siya. Not really Kami Oshi because I had may iba akong Kami Oshi during those times. Ang nangyari lang naman kasi is nasusubaybayan ko sila. At mula nung middle of 2022, dineclare ko na sarili ko na Hako Oshi. Naging Hako Oshi na ako. Kasi inoshi ko na yung buong group. Tapos ayun, hanggang sa yun, on and off. Tapos ang tagal ng inactive hanggang sa nag-reboot in the race this year, which really has been a great thing. At sobrang palugod-lugod na na-appoint si Jamie as an overall captain this year. At sa kanya pinagkatiwala ang steward sa kanya mga sisters sa for you. Diba?
mabalik tayo doon sa pinakang reboot and rise. Saan pwesto ka nun that time around? Teka, may kukunin ako. Para, yun ang sasagot sa tanong ko. Wait lang. Kukunin ko. Speaking of, meron din ako nun yung ID. Yung ID mismo. Ayan, no? I was part of the Super VIP noong April 26. Oh, boy. Ah! Super VIP tayo parehas. Anong number mo? Number 66 ako. 5 sa part. Oh. Ay, pero at least nandun ka to witness the switch of Kung dapat napansin mo doon, yung yung dalawang light stick na hindi yung pinobite niya na nung araw na yan, kundi yung sarili, yung dala ko mismo, yung sarili kong dalang light sticks. makita mo nga. Kasi yung sa akin, ito lang yun eh. Ito lang yung binigay sa atin eh, di ba? Yung pinakang yung ganito, ito, di ba? Ito, di ba? Ito, di ba? Ito yung, di ba yung binigay sa atin? Mhm. Minsan niya, Oh. kung yun, ayaw mo on for some reason. Yun ba yung mahaba na blue? Hindi siya mahaba. Silver na yung ibang mga water. Oo, ay napansin ko rin yun eh. Napansin ko rin yun noong April 26 eh. Oo, lightsaber ka naman pa yun eh. Napansin ko yun eh. So speaking, Kasi the world na magdadala siya ng kahaba di ba? yun na nga. And speaking of the light sticks, ito yung isa sa na-receive namin noong April 26. Naka-receive ka ba ng ganito? Yung pink? Yes. Naka-receive din ako ng ganyan. Wait a minute. Teka. We're in the... Yun, nandito dapat yun eh. Wait, is it here? Oh my... Anyway, hindi ko alam kung saan napunta, pero dapat kasama siya dito. Kung kasama siya dito, dapat kasama siya dito. But anyway, meron ako dapat supposedly. But for some reason, hindi ko siya din. Hindi ko na kung hindi ko siya naisama or... Yun ang babalik na si Dana Leon Rual. Yes. Tapos, ito naman yung isa sa mga bago sa akin watchlist. Si Line. Si Line na 4th generation na si ML48 Line. So, siya even before siya declare as an official member. Kaya, ayun.
yung sa ML of Truth namin is parang unanimous na kami na masama siya sa aming office. Yun. Okay. Actually, ang dami mong ang dami mong mai-share, di ba? And ang pinakang close member pala nitong si naging close niya na ML48 member was the outgoing member na si Frances Therese Pinlac. I don't know where did she go that time around kasi wala tayong naging balita kay Frances. Sa tingin ko, pagdating sa kanyang mga bagay o sa status ng mga members, sa tingin ko, na yan eh. Ang pinaka-makakawakang sapat dyan is yung kung sino yung na-introduce sa ito, ikot and right, kila na yun. In addition, of course, dun kay Yana, dahil at that time is nasa overseas siya eh. Oo. So, ayun. So, sa ngayon, ang official na total number of members ay 17. Yeah, 17. I counted that. 17 din yung bilang ko noon that time eh. Banggitin natin yung current members ha. We have the current captain which is ML48 Jamie. Then and then Andy Garcia na kakabalik lang. Yes, the comeback of Sandy Garcia. Then sino ba yung members na yon? We have Lara. We have Dana for the first generation. And then the second generation, aside kay Jeannie, we have Claire. And then Cole, which is part of Quadlips. And then third generation, Pito, ang naging parte ng third generation with Charm. We have CJ, who's by the way part of the Signal, which yung pinaka-miss nun is if I'm not mistaken, August 25? week of August siya. Yeah. And then we have Claril, Rachel, Rhea, and then sa fourth generation, Shell, Lina, and Ira. Yan yung Some generation. Yung kasama si Jamie. I mean, yung fourth generation, yun bang, sino ba? Si Chel, si Ira, si Lime, or si Yana? Siya. Kung sino yung tangalo, yung girlfriend ng ex ko. Yana? Pero binibay nila yung gusto ko. Yung mga ni Sheena, yun. Yana ba yan? Yana? I guess so. Kasi malapit sa mukha niya. Malapit sa mukha. Or medyo basta leader dun sa dano. Yan yung gusto ka. Mabulak-lakin kasi kanya ko. Kasi yung kulay ng feeling. Bulak-lak tapos yan is rainbow. Yun lang din. Yung isa rainbow, yung isa naman na yun. Bulak-lak. Kaya naman madami magkakagusto dyan. Diyos ko lang, mga lalaki. Diyos ko. Gusto
niya. Jo, I think mag-agree ka doon sa sinabi ni Mandy. Boyfriend ko dati, gusto siya, si Miro pa yun. Ay, nakakainis. Hindi siya natawag. Ikaw lang ako nun, ah. Miro. Tapos ako lang, sige, kung nalaw ka dyan, wala namang dip-dip yan. Hindi, bukain mo na to, ikaw na lang. Wala na si Miro. So, ang bumalik, generation. Sabi, sa ano parang B7. B7 now. Sabi, may mga bagong Generation. bagong jet. Gen sa harapin. And speaking of that, inantay namin kung kailan Marina kang final list ng 5th gen na papasok by August. Sa tingin ko, Di ba 48 ka lang lahat? Bakit 17 ka lang? explanation yan, group ATV, hindi sila nag-start as 48. Hindi, as far as I remember, hindi sila nung nag-start sila sa 21. Until dumating isang point, dumalo sila, maamot ng 14, or yung lampas is yung phase, with MR48 nung nag-date. Oo. Sila may lang so more than 40. More of the branding ang kailangan lang. Ang sabi ko nga yung 48. Kung meron mo ay naman, hindi 40. Yung naman ko parang nag-isip sila na yun daw lang yun yung parang sila mga founders sila yan acting just the okay motor kaya parang meron siyang vision nun na magkaroon na maraming members up na parang akala mag-insert sa kami para siya nag-disorder siya na parang yung vision hanggang na lang 48 na gano'n. Although at certain points, literal na nag-48 yung ibang sister groups. Ay dito sa akin, yung AKB, eventually, as time went by, Nung pandemic yata nagkaroon ng problema, no? lahat ng 48 groups, pero nagbibigay sana, pero hindi na natuloy. Meron nag-launch ng first generation, pero nawala din. Hindi na natuloy second generation na at nawala yung grupo na yun. That was specifically in Vietnam. I think that is SGO48, if I'm not mistaken. Hindi na mga magbabago kung saan yung team system ay hindi na pinapatupad. AKB14, isa dun sa hindi na nagpatupad ng team system, wala na siya hindi. Kailan nawala yun? Kailan nawala yun? For the checkpoint na yun sa number ng nilang members, tama ba ko? Checkpoint 48. Parang ano siya? Kahit madami ng members, maka-checkpoint is 48. May ganito siya eh. Para lang siyang placeholder or branding na nagre-represent sa version na maraming members ng group na yun.
So, determine nila na 48. Parang parang yung infinite 70 times 7, pero hindi mo siya literal na 70 times 7 is 490. Hindi ganun eh. Hindi mo siya literal na hindi mo siya literal na 48. Although, at certain place, literal siya 48. Pero along the way, may mga pagbabago sa dami ng members. To the point na, di ba, yung kung nasusubaybayan mo, kung nasusubaybayan natin, yung mga Paseños, yung Senbatsu, usually 16. Usually 16 yun eh. Oo. Usually 16 yung Senbatsu. Pero recently, ang number ng Senbatsu, base doon sa KCGM na general elections, ay 12. Mhm. Parang yun yung dinedetermine nila na Senbatsu sa ngayon. Okay. Which is 12. Which has also been the case with AKB. Hindi rin sila agad nag-Senbatsu ng 16 or 12. Iba-iba din. Oo. Pero lesser than 16, meron din more than 16. The most that they have been is 21. I don't know which, parang 20, 21 yata yung 66 single. If I'm not mistaken. 66 single ng AKB? Yes, yung Senbatsu nila. Parang 21 yata sila. No, sino yung kumugas? 21 sila. Yun. Sino yung kumugas? May kumugas live tayo eh. Hello po sa kumugas live. Sino ka man, bumaba ka dito. Huwag ka dyan sa huwag ka dyan sa taas. Mahirap lumipad. Bumaba ka dito. Anyway, mga mag-share ako about what Sige na muna. Sige, go Joe. Go Joe. Yeah. Go. Mhm. At least kahit paano yung mga makikinig mamaya dun sa replay episode on YouTube and on sa X, at least marinig nila. Mhm. Oo. Groups new here. Magandang to extend our congratulations to the member originally from Team M2, the second generation Ace, and the new ML20 overall captain, Jamie Alberto. known as ML20 Jamie. Yeah, ML48 Jamie Alberto. Kasi nakikita namin, hindi just us, pero parang yung mga minsan may napapansin kami mga parallelisms those and wrestlers in a way. Mhm. Sa tingin ko lang no bunch of this, susubay kayo. Pero sa amin is parang may nakakita kaming parallelisms. Maybe in terms of kung sino yung napupush, sino yung hindi masyado napupush. Yung mga may ganun. Tapos, napaparad din kami pag mayroong sa idols, may gumagraduate po sa resos mo, may nare-release. May mga ganun. Parang may parallelisms pagdating sa ganyang bagay. Okay. Interesting. Ayan, Maki. Anong say mo doon?
Ako personally, I never thought MNL48 is as big as as it is. Kasi syempre ako, ako kasi familiar ako doon sa ATV48 na The old version of the MNL kasi nandito pa sila kahit hanapin mo sa Google. hindi, ano siya? Hindi, ang AKB48 is tama ba? If I'm not mistaken, ang AKB48 is the origin ng mismong, yung mismong yung franchise group that spread throughout the whole Asia. Yeah, that's correct. That's correct. Tama ba ako, Joe? Na yun yung original origin ng ng 48G, 'di ba? Which is AKB. AKB48 or Akibahara 48. Yes. Oh, grabe, no? Grabe. I never thought that it would be Mm. Gusto yung gawin ko eh. Nakakaasa. Grabe, kaya super exciting. I would, it's fun times, grabe. Gusto ni Jowa ako. Tingnan Jow. Oh my God. Mhm. Oo nga pala. Alam nyo ba na in the past, may mga episodes kami dito sa Kumu Ah, na ayun, napag-uusapan namin tungkol sa ML48, napag-uusapan namin. Minsan nagsa-song review kami, nagre-review kami ng mga some songs of AKB48 na has a potential of becoming a future ML48 song. Sometimes may mga ganun kami. mm. May mga times naman kami na ito nakakapag-guest kami ng during those times mga former Mga former members. kasi nga 'di ba nasa ika nga ng kasama namin si host from local channel. Kalakasan pa ng Kumu. Oo. Usong talaga na karamihan sa mga taga MNL48 nasa Kumu. Yes, exactly. Dati, opo. Malakas ang nagdadrap. Ang dami pong binabagsak. Exactly, Elsie. 'Di ba, Joe? 'Di ba, Joe? Ang napakarami sa MNL48 na nasa Kumu. And we mean it. Mean it. Ano? Nabutan nyo. Nabutan pa namin yung ni Jenny Sins. Jowa ko. Tapos, Siya lagi yung minsan dating nag-o-open bago si TC Bean. Sabi niya sa akin. ito pa. Sa sobrang kasikatan ng MNL48, Oo. Tapos nagkaroon pa sa sobrang kalakasan ng MNL48, nagkaroon pa ng official fandom community team dito, yung Billing These Markers. Na, wow. yeah, sobrang, remarkable. MN Loves. Minsan dati ino-open ang jowa ko na minsan ino-open ni TC Bean tapos dati. Yun. Tapos ngayon hindi na. Wala na daw. Tapos minsan updated pa din si ngayon hindi na. Ngunit na lang. Kasi kung updated pa din hanggang ngayon yung ako si Jenny goodbye. Bye-bye. Sila na. Pero again, it's an undeniable fact talaga na ganun kalakas. Ano ba kaya nung kino-over na kanta ng MNL yung si Genesis? Oo. Tingnan mo YouTube niya. Ang daming MNL. Kino-over niya. Tingnan mo. I think recently, alam ko High Tension yung pinakang recent eh. Na nakita ko. Oo. Hypertension. Hypertension ko lang. Ano yan? High tension. Yan.
Hello. Yun? Parang parang nagkaroon sila ng interview. Sino yung ini-interview mo dyan, Joe? Sino yung ini-interview mo dyan? Si Grace ng first gen. Hmm. Upload sa YouTube channel namin. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na ang targets namin so far. Ang dami ha. 12. That was from first namin is from July 1, 2022. Sino yung naging guest mo nung first episode ninyo? Si Isa. The graduating Alyssa. The graduating Alyssa. Alam niyo ba na nandito sa stream ngayon ng OG host po ng programang ito na siyang nag-umpisa ng kauna-unahang musical magazine show ng bansa na ngayon ay mas upgraded na. Yes, indeed. Nandito katabi ni Joe. Si Queen Elsen, that official. Ramona? Go for it. This is historic. The new host meets the OG host. Yes. So go for it, Elsen. Elsen. Kumisika trivia. Ganda girl. Kasi by the while, kasi nung bago na nagkaroon ng ganitong bagong format, nauna ang Kumusika Trivia, di ba, Maki? Let's get back to the history. Actually, ang magandang magkwento, yung mismong OG host. Nagsispang lang dyan yung katabi ni Kuya Joe. Kasi sa totoo lang nung nag-uumpisa ang programa ito. Hindi pa siya as big as what we have today. Nagsimula talaga siya from her humble beginnings talaga. Ito ang first and foremost content na talaga ito ako. Okay, Joe. Thank you so much. Sige. Go. Go ahead. Tapos sa birthdays ng mga first yung kanyang Okay, NFT 48. Nakita ko yan. NFT 48 lahat. Thank you, Joe. Thank you for coming. Salamat. Pero babalik ako kay Queen Elsen kasi this is historic. Kasi guys, nagbabalik na nga ang programang ito na talagang naging hot and trending every single afternoon, dating Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ngayon, Tuesdays and Thursdays na because of the change of schedule. So, Queen-Elsen, nandiyan ka ba? Queen-Elsen, nandiyan ka? Promote lang for the boyfriend of the boyfriend.
Nag ka ba? Mukhang busy nagkaroon ng errands. So, ikaw na Maki ang mag-explain kung paano nagsimula ang Kumusikat Trivia. Actually, hindi. Bago pa naging full-blown show dito sa full-blown musical magazine program dito sa Kumu. Siya, rundown lang talaga siya ng lahat ng mga kanta. And top 5. And she's running down top 5 top 5 songs of the week. Pero may konting twist. Nagkaroon siya ng konting twist na nag-level up nung officially na nag-immerse na ang KST sa Parato TV. Nagkaroon pa nga siya actually ng co-host doon, si Reggie Gaines. Nagkaroon pa siya ng tapos, muntik na kami magkaroon pa ng weekend edition na kami ang papao doon, ako at saka si Andre. Kaso, because of some major changes sa kanyang career project rin with Elsen, nahaya to ang Kumusikat Trivia. Kasi hindi ka ma-forward to, ikaw na magkwento paano ba nagsimula ang Kumusikat Trivia? Yan na nga. Back sa 2020 guys, kasi nung nagko-content naman ako noon, originally, yung Kumusikat Trivia po kasi, yung it's more on singing and at the same time, yung trivia na nakakantahin po. Ayan. Wala pa akong BA yung time na yun kasi headset lang ang meron ako tsaka yung cellphone. Mataka lang ako. And then, so hanggat sa nag-improve naman, Uy! Nangyari? Kaya TikTok ko yung Kumusikat Trivia. Okay. Maki, tundon mo muna. Baka mayroon pang... Okay, go ahead. Go ahead, Elsen. Go ahead. Tapos na po. Ay, okay. Ay, diba? Okay. Tapos yun nga, nung na-immerse nga yung KST sa Parato TV, so that, until such time now, naging una-unahang musical magazine show ng bansa. And I mean it, talagang marami siyang kaya ang bigit ng Kumusikat Trivia noon at hanggang ngayon ay Be in the know. Anong message mo kay JM as he takes over as the new host ng Kumusikat Trivia? Anong message mo kay JM? Go ahead, Nelson. Hello, sir. Grabe ang mataba na. Ano yung message mo kay JM bilang bagong host ng Kumusikat Trivia?
Type in the chat na lang para at least ano. And then we'll do the roundup of the headlines ngayon na naganap dun sa ating first episode, and then we will resume our broadcast on Thursday. Thursday! Grabe, no? Talagang, this is very historic because sabi ko nga, yung OG host beats the new host ng Bumusikat Trivia. And take note, grabe. This is very, like I said, very historic ito. Kaya, ano, ikaw, GM, any message ba sa OG host? I'll, para sa akin, I'll try my best to be to make this Kumusika Trivia to a new horizon, to a new to a new dimension, to a new venture, and we will try our best to make this Kumusika Trivia come alive again. Kasi yung plan ko, join na. Ganyan po. Tuloy na. Okay. So, let's do the recap, rundown ng mga headlines ngayong araw na to. So, medyo babawasan mo ng konti. So, let's do the recap again of the headlines na nung June 8, 2025 ay muli nagbalik ang P-pop pioneers ng MNO48 P-pop pioneers ng MNO48 sa P-pop Fest 2025 kasama ang Aja, Gen 6, Divine, and so much more. Maraming mga P-pop groups na nakasama ang pinakang one and only ML48 na naging major headline, and ang isa sa mga major headlines pang naging bahagi ng P-pop Fest ay ang Horizon. Then, second round is nagdiriwang ng ika-4 na anniversary na yung buwan ng Hunyo ang BINI at magkakaroon sila ng concert on June 29, which is the Here With You Homecoming Concert. And then, after that, BINI magiging headliner at magiging isa sa mga performers sa darating na Pure Gold OPM Con 2025 sa darating na July 5 nagaganapin sa Philippine Arena. And finally, ang ating Pumusikat Spotlight is the current leader ng MNO48 na si Shin. Any message pa sa bagong host na Bumusikat Trivia? Maraming salamat po. Kaya parang feeling ko pinagpapasok ko ng passage to the new generation. Kaya continue po. I'll try my best to continue the Kumusika Trivia as I am the new I'm the new generation host of this of this Kumusika Trivia 2025 na. Grabe ka na! Mas grabe na po ito na marami pa pong info. Yes! Sa yung season na ito, mas malawak at mas pinapindi pa ang makahatid namin mga showbiz news and information na dapat nyo pong malaman. Kaya nga sinasabi, grabe ka na! Alam niyo na, this is alam na this! Grabe ka na! Kumusika Trivia! Papangkwentuhan natin kasi hanggang alas 5 pa tayo, no? Yeah, hanggang alas 5 pa tayo. So, going back to sa
This time to na mangyayari sa Kumu Sikat Ring, magkakaroon tayo ng Kumu Sikat Spotlight. Oh. Yes! Kumusikat Spotlight ko, wherein ang una nating naging episode ay si Jimmy Alberto ng MNL48. Next episode, Thursday naman, kakaibang spotlight naman ng ating magiging ang maranasan natin for the second episode ng Kumusikat Trivia. At ito ay walang iba kundi ang pinili ni Mandy. Mandy, sino ba yung pinili mo na maging Kumusikat Spotlight natin on Thursday? Sa Thursday. Alam kong kilala niyo to eh. Sa Squid Game Time 23, Season 2 and 3. Kilala niyo yan. Yan ang magiging highlight natin sa Kumusikat Spotlight this coming Thursday. Kung kilala niyo siya. Pero going back dun sa ano na yan, pero I like yung glow stick mo, Hindi, glow stick kasi ito nung time na nag-reboot and rise. And I was part of the super VIP. Yun na nga, sobrang naging hitik yung sobrang naging hitik yung pinakang, yes, naging hitik yun, and maraming mga naging performers nun, most especially Cool of Wadlets and MNL48 second generation. Kilala, ito napapakita ko sa inyo niya. Next week din, sa Thursday natin na ipapakilala. Yes, so Thursday natin ipapakilala yung grabe na yun. Tama ba? Unveiling ng bagong captain? Hindi, parang announcement. Kasi that time around, yung graduating member na si ML48 Gem na naging team captain noon, naging FIFA member captain noon that time, pinasa sa pinakabagong captain, which is Jimmy Alberto. Yan siya. Ito guys, tingnan niyo lang. Sa Thursday natin yan. Sa Thursday natin malalaman yung pinakang MC1, the Kumusikat Spotlight natin this coming Thursday. And abangan ninyo yung question na more headlines, more details, and more on the spotlights. For the first time, naglalagay tayo ng spotlight mismo sa ating programa natin. Sabi na po, this is gonna better and better. And grabe talaga. And hindi lang yan. Kasi right after this episode, ilalabas natin siya sa official YouTube channel natin and sa X by 9 p.m. Kung na-miss out na to, no problem. Pero pa tayong rin-ringan ba? Hindi ko mamaya. Sa Thursday po ay magiging sino yan? Si K-pop artist, actor, singer, and sa Squid Game siya makikilala ay sa season 3 ay MD1 by Zaya. Ayun, MZ1 by Seiya
makikilala natin on Thursday at pakabangan ang mga balita na dapat ninyong abangan sa Webes. Nikki Castillo, bibida sa Nickelodeon's Wild Pack. Johan, may unang song cover na This Is Me sa kanyang YouTube channel na Johan Jams. Parents ni Johan, super proud. Siya ay na magdayaw nagbabalik teleserye sa Seas of the Valor bilang attorney Lea Rivera. Bini, nagpasalamat sa suporta ng mga Blooms sa ika-4 na taong anibersaryo nito. Charity ng Bini, umabot na sa mahigit 1 million streams sa Spotify. Dua Lipa at Callum Turner engaged na. Love letter ni John Lennon, pinapa-action sa London at Christopher Diwata nagpasikat sa What Happened, Bella? Nagpasalamat, naghahanda na sa pag-cover ng kanta. Ano? Oo nga, no? Kami nag-usap. Hindi kami nag-usap niya na. Ayan, yung mga binanggit kong headlines, yan yung pakatutukan ninyo on Thursday. And kung na-miss ninyo, Bakit ganon? Pero again, we owe this particular legacy. Itong programa ito, syempre, to the OG host na Musical Trivia since 2020, Queen Nelson Official. Queen Nelson, thank you so much for letting JM and Gustic pagpapaubaya ng legacy mong ito sa amin. Ika nga ni JM, we will do our best. Nakilaan natin itong programa ito to even greater height, even wider horizons sa terminal sa 30 years. wider horizons, tama! Yan! Asahan ninyo na mas magiging maganda, mas magiging hitik sa impormasyon, mas magiging hitik sa maraming programs na matutunghayan ninyo at may Kumusikat Spotlight ka pa. Saan ka pa? Kaya, grabe ka na, daon Kumusikat Trivia. Yes. Alam nyo na, nagbabalik na po ang ating OG programa, OG News and Magazine program na talaga namang sobrang hiling po. And may bago pa tayo ng tagline sa programa nito ay Grabe ka na! Kung may J-pop, may K-pop, may drama ka na. Exactly! pero nakakatuwa lang kasi sa final, tatlo yung major history na nangyari. Una yung pagbabalik ng Kumusikat Trivia. Pangalawa is yung pagbabalik ng JM. Welcome back, JM! We're back! We're back officially after several months. Oo! Oo! Kukunain natin ulit yung film na yan. Of course, yung icing on the cake natin, yung nagtagpo ang old post at yung bagong old. Yes, indeed! Diba? Kaya right after 5 years, nagbabalik na ang kauna-unang trivia, showbiz news chika trivia / spotlight sa balat ng Kumu at sa balat ng lupa.
musical magazine program just got better. Grabe yan talaga. Sobrang, ako kinikilabutan ako ngayon pa lang. Sa funny story lang ako, share ko lang dito sa atin na medyo nakakaya kasi ba namin nanonood. Kasi nung high school ako, kasi sabi ko sabi ko, papakita ko sa buong mundo itong K-pop na to. Sabi ko sa isip ko. Simulan na college, naglino ako hanggang sa bumalik lang ulit ako ngayon sa K-pop. So sabi ko, papakita ko sa mga classmates ko sa buong mundo itong K-pop na to. Ginawa ako. Naging okay naman. O, di ba? Ako ba? Kahit naman bisa, kumakanta ako ng kanta ng Pero ito mas matindi. engagement. Kaya nga nakakatuwa na Kumbaga, yung pinarami ko sa sarili ko, nagawa ko. Ganun yung ano ko noon. Habak ako sa inyo, kung gano'ng kaano yung K-pop. Ganun. Ano ko ba naman yung promise ko kahit paano? Nakagraduate din ako. Di ba? Pero in fairness to this, the Kumusika Trivia is back This year, with the new tagline. Grabe ka na! sa channel na pwedeng community channel, community teams. Oo nga! Baka naman Kumu! Channel. Kumu, baka naman! speaking of this program will be getting better. Abangan nyo lamang po ang mga upcoming updates on that as we go along with this brand new journey with the brand new journey lalakbayan natin sama-sama. At hindi lang kami kanina nakasama nyo na si Joanne sa programa natin. Yes! And in the next 45 to 50 minutes ay may magbabalik muli na kauna-unahang misa sa balat ng Kumu. The first ever live Eucharistic celebration is back! Misa sa Dambana! Yeah, the Misa sa Dambana sa Fatima. Mamayang 5:45 p.m. we will go live again, but in audio format. So, nasa agad. Simba. Si GM ang magla-live na po yan mula sa Dax site. And Parish of Our Lady of Fatima, every Tuesday and Wednesday yan mga communicants. Sa mga taga-Pinas Nation, ulitin po namin, we're back! We're back indeed! And grabe ka na! Namin ito, Edson. Thank you so much for planting this and thank you sa pagpapaubaya sa amin. And the words of from the words of Jim, we will do our best to make this program soar into greater heights. Grabe lang talaga yung tinaling ni Winners in the whole. Doon sa ngayon ni Brother Jim. May K-pop na nga, may Dini na nga, may J-pop na nga, may K-pop pa, tapos may pa cover, lahat na. Ando na sa At saka may Kumusikat spotlight pa. Grabe ka na! Oo. First time yan, Oo. First time. Oo. Nakakatuwa na. Sabi ko kay JM kanina,
Kwento ko lang. Yung programa na naman is once in the week na parang namin paano namin Actually, hindi months eh. Years. just to ano, noon kaya po kasi ba ni Queen Elsen. So sabi namin, sayang itong napakilaki ng impact nito sa journey niya. Naging part na to kasi ng kanyang career bilang singer. Indeed. Oo, totoo. Diba, Queen Elsen? And nasama pa yung Queen's playlist. And then nakaroon pa. So, for you, kahit hindi ako, And then nakaroon pa ng, naalala ko pa, Elsen, you had the Queen's playlist. Or the Winston. Actually, Winston talaga yan. Hindi yan yung Hindi natin gagalawin yan, pero ang kumusikatiga, Thanks na tawag ko ngayon lagay yung pangalan ko doon sa, Malin's playlist. Kaso nga lang, anong nangyari? Wala din. natin. Yung radyo. Ako kanta. Bakit ba naman tao? Pero speaking of nga, ayan na nga, pero speaking of, Kasi sa amin ko, pag kinuha ko to, wala din. Hindi ko na kineribench yung playlist. pero ito. Pero ito ha, from Kumusikat, yun na nga, from Kumusikat Trivia, meron pang, may dalawa pang programang bago na ilulunsad natin sa Lunes. Sa Lunes, magkakaroon tayo ng dalawang programa. Tatlo. Isa sa umaga, isa sa hapon, at may magbabalik sa gabi. Kung ano yan, pakaabangan ninyo sa aking timeline dito sa Kumu at sa ibang social media platform. Abangan ninyo, may magbabalik at ang OG host nun ay si Queen Elsen. So, siyempre sa punto ko nga ito, mga sinetron. Nagdaan na naman ang humigit kumulang 2 oras ng pagbabalita at pagtatanghal sa ating mga sikat, kung saan narito na muli nagbabalik ang kauna-unahang magazine show na pinalevel up na grabe ka na, the all-new Kumusikat Trivia. So, siyempre, this is your homeboy. Ako po ang inyong Kuya Maki na nagpapaalam na sa inyo na always remember to put God in the center of your life and everything else around you. Mandy, go ahead. Stay safe and be happy. And ang ating OG host, OG host. Hoy, ako wala sa audio sa Kumusikat Trivia na si Queen Elsen ang nag-isang senorita ng Vital. Kung muna lagi napapaalala sa inyo na always pray to God before you go to ship and all things to everyone. Have a blessed day to everyone. and ang bagong host, ako po ang inyong blooming na magbibigay ng showbiz balita na si Brother JM na lagi nagpapaalala na kapag may showbiz balita, grabe ka na! Makita-kita mo tayo muli sa Webes dito sa Grabe Ka Na, the all-new Kumusikat Trivia! Sa bagong segment. Ano? Uy!
Webes yan ha, Webes yan. Pakaabangan ninyo. And stand by, 5:45 p.m. Misa sa Dambana sa Fatima is next. We're back! Indeed, we're back. We're back.